Mga pagkakataon yung anak natin, hindi talaga gusto natin yung anak natin, hindi natin pwede siyang basta-basta. So, ganun yung pagsubok ng Panginoon kay Abraham at doon nakita yung obedience ni Abraham sa Panginoon. Hindi natin dapat asahan na ang ating pagsunod sa Diyos ay maaaring madali o usang darating. Ngayon pa man, ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng higit na pagsunod sa Kanya, ngunit sa halip na makita siya bilang kontrolado ng lahat. Ganun po. So, dapat yun ang higit na makita natin. Na ang Panginoon ang siyang ay kontrol ng lahat. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Abraham ang maraming may hirap na aral tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Nang tawagin siya palabas ng Ur, nang pumunta siya sa Egypt. At nanghintay niya ang kapanganakan ni Isaac. Makita po naman natin, di ba, kung paano nagkaroon pa siya ng mga tentasyon ng mga panahon ngayon. Hindi kagad-agad din gano'n yung naging niya. Noong una, hindi palagi yun. Noong una, hindi na palagi ipinakita ni Abraham na siya ay titiwala o naniniwala sa Diyos. Ngunit bawat pagsubok, nakita niya ang kahandaan at kakayahan ng Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. Noong una, alanganin pa siya eh. Pero nandun yung Panginoon kasi ay talagang consistent doon sa kanyang pinapakita. Kaya nga higit dapat yung pagtitiwala natin sa Panginoon. At yun yung ginawa ni Abraham. Nakita niya ang kahandaan at kakayahan ng Diyos na tuparin ang mga pangako kahit na nangangailangan ito ng himala. Amen? Kaya naman inilig ng Diyos kay Abraham na ihain si Isaac upang patayin ang kanyang minamahal at nag-iisang anak, ang kanyang himalang anak. Masasabi natin na si Isaac ay isang himalang anak, no? Dahil siya yung pangako ng Panginoon kay Abraham at nakita natin yung katagaan, ang tagal noon, ilang taon na si Sarah. Pero ipinagkaloob pa rin. Tanda na si Sarah, hindi na nila inaasahan kung bakit sila. Pero dahil sa pangako ng Panginoon at doon sa kanyang pagsunod, sa obedience sa Abraham, kayo na binigay ng Panginoon. Ang kanyang himalang anak sa isang altar yung inihain, hindi nais ng Diyos na mamatay si Isaac. Ngunit nais na isakripisyo ni Abraham si Isaac sa kanyang puso upang matuto siya magtiwala ng lubos sa Diyos. Isipin kung ano ang malamang na nadarama ni Abraham nung lumakad siya kasama sa Isaac papunta rin sa bundok. Yun ay isang napakahirap ng kanyang dinaranas na yun. Hiningi ng Panginoon. At yan yung pag-aaralan natin. Ngunit si Abraham ay sumunod sa Panginoon. Yun yung importante kasi doon kahit na isipin natin yung ganong sitwasyon ni Abraham. 3 araw silang naglakad at hiniling ng Panginoon na ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So, grabe yung sigurado yung naramdaman niya. Sa atin kaya, tingin sa atin ng Panginoon yung ating anak bilang alay. Kaya ganoon na lamang ang pag-test ng Panginoon sa ating mga buhay ngayon. Kunti lang yung binibigay sa atin, umatas na tayo. So, samahan niyo po ako na basahin natin yung Genesis 22 para mas manawa natin 1 to 14. Sabi po dito, sometime later, God tested Abraham. He said to him, sa Tagalog ko na babasahin. English po yun ng Genesis. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Abraham, narito. Sabi niya, narito po ako. Tubo naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo kaisa-isang pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibat ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunodin. Inihanda niya ang aso at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki pumunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Na 3 araw,
ay sa paglalakbay na tanaw kaniya ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang mansuro at kami lamang ng bata na akyat sa bundok. Sasamba kami sa Daborcon at babalikan namin kayo. Pinasa ni Abraham at kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang kahoy ng patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ano yun, anak? Sagot ni Abraham. Mayroon na tayong apoy, panggatong. Ngunit nasaan ang tupang iahahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang nagbibigay niyon. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Iniayos niya sa lugar nito ang panggatong at inihiga sa Isaac matapos lubusin. Nagsasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng Anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng Anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ikinagkait sa kanya ang kahit sa isang anak. 13. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaroon. At magpahanggang ngayon sinabi ng mga tao ang bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Amen po. So tayo po manalangin. Hallelujah, hallelujah Lord. Maraming salamat po kung masalita po ito at ang Panginoon ay kita namin ito obedience ng Abraham sa kanyang buhay, Panginoon. Ito, Panginoon, ay namin maging gabay, Panginoon, sa amin itong buhay ng Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga pinakilaan. Ito po, tinataas namin sa inyo sa Panginoon sa Kristo ng Pilipinas. Amen. So, sabi nga po doon ay yung the act of obedience sa ating outline. Our action should speak louder than our word, than act of obedience to God. So nakita natin yung pag-response ni Abraham. So tahasan po yung kanyang sagot, ura-urada nung sinabi na binuutos ng Panginoon sa kanya, na ialay niya ang kanyang anak. So sabi nga po, the action should speak louder than doon sa salita natin. Ganun sa ating mga Kristiyano, dapat ganun din yung nagiging action natin. Mas mainam pa, madalas, o mas mainam pa na tayo ay gumawa kaysa tayo ay magsalita. Kailangan yun yung unang pinakikitaan sa atin. Hindi yung mas madalas na marami tayong sinasabi. It's not about doon sa mga kung ano ginagawa natin. Sa lahat ng aspeto po, mas mainam na yung action natin ang siyang higit na makita kaysa doon sa salita. Kasi yun po yung kadalasan nagiging failure ng tao. Marami natin sinasabi na mga bagay na ay dapat ganito, pero wala naman tayo nagiging action. Or mas madalas pa yung mga bagay na ang akala natin sa sinasabi natin ay tayo ay matuwid, pero yung ginagawa naman natin ay hindi ka magdudugong sa Panginoon. Sinasabi natin tayo ay banal, pero ang atin namang ina-action ay hindi naman tayo banal. O kahit na sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, mas madalas na nananalangin tayo na tulungan niyo po ang aming mga kapatid. But we are not doing yung actual na ginagawa na pagtulong. So pinaka-importante talaga ay yung ating obedience ay makita doon sa ating pag-ibig. Kagaya ng ginawa ni Abraham. At ito nga po ay mahirap, pero dapat na tularan natin kung ano. Kasi kung nandun higit yung ating pagsunod at nasa ating puso ang mga bagay niyan, yan po ang makapanagin. Amen po. Prompt response of willing heart. Sabi nga po dito, a response of higher authority, a command to sacrifice rise up as sacrifice. Yun po, yung ating pag-response sa Panginoon, yung tatawagan na yun, agaran.
Diba sabi po doon sa 3, ano sabi doon sa 3, doon sa binasa natin? Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy. Ura-urada po nung sinabi ng Panginoon dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. Nakita niya na kasi yung kabutihan ng Panginoon. At nagtiwala na siya ng lubos. So yung response niya, ay yung tumawag sa kanya, higher authority, ang Panginoon. So hindi siya nagdalawang isip, ay sakripisyo yung kanyang anak. Wala pong doubt yun. Although, nandoon, anak niya yun, nandoon yung pagpipihati. Pero ang higit na namuna sa kanya ay yung pagtitiwala sa Panginoon. Dahil doon sa pinangako ng Panginoon sa kanya, pinanghawakan niya. So kahit gawin niya, alam niya na may kapalit pa rin yun. At nakita naman natin kung ang ginawa ng Panginoon. So ganoon din po sa atin, yung response natin kapag tayo may mga katawagan, naging sa ating iglesia, naging sa ating pamilya. God often requires what is most precious to us as a test of obedience. Yung maging possession, passion, desire, He did not ask to give up things for sake of giving up, but for the sake of one who is worth having. Yan po ano po. Minsan yan talaga yung nagiging kasubukan sa ating buhay. Kung alin yung mga bagay na pinaka-important sa atin, yun yung nagiging daan ng pagsubok ng Panginoon sa atin. Kagaya kay sa ating mga buhay. Kung minsan, sa ating mga sarili, may mga dapat talaga na tayo isuko. Sa mga bagay na yon, sa mga pagsubok na yon, ay naaral natin pagsubok. Yun yung nagiging daan lalo higit ng ating kalakasan at pagtitiwala sa Panginoon. Maging ito yung mga kapasakitan, maging ito ay pagdadalamhati. So, dapat po, di ba, napapag-aralan natin sa ating mga Bible study, kung ano yung pagsubok, at kung ano yung mga bagay na pagsubok. So, ito yung mga bagay na pagsubok na sa mga ganitong bagay na pinagdadaanan natin, dapat gawin natin mga positibo. Kasi ang higit na kinukuha ng Panginoon ay ang ginagawa ng kadaanan ng mga pagsubok niya ay yung higit na mahalaga sa ating buhay. Gaya kay Isaac, buhay talaga, yung hinihingi niya, yung buhay na kanya. Minsan sa atin, mga ganun din. So dapat gawin po natin sa kaparaanan na positibo, dapat po paano natin ito higit na maunawaan na maaari yung mga pagsubok sa ating buhay ay nagiging daan upang tayo ay lumago. Gawin natin, bigyan natin higit ng halaga. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen? Done at once without hesitation. Reservation, no second thought. Not optional. Doing the will of God will do it speedily. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi na natin dapat itong pagbukas pa. Tayo ay nagtiwala sa Panginoon. Wala na pong second thought yun. Talagang dapat yung pronto. Kaya ito yung prompt response of willing heart. Kung yung puso natin ay nandun yung obedience sa Panginoon, dapat talaga ibigay natin ang mansa. Amen? Amen pa no? So, napakaganda. Yun yung higit na tingnan natin. Dahil kapag hindi naman po tayo nag-response sa katawagan ng Panginoon, alam din naman natin yung posible na mangyari sa atin. Dapat talaga sumunod tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay kabuti ng Panginoon. Pag siya ay nangako po, ito naman ay kita na natin sa ating buhay, sa ating mga nararanasan. Yung kanyang pangako ay kanyang tinutupad sa ating buhay. Then, readiness of surrendered heart. Sabi nga po doon, sa 3 and 4. Decided to obey, a willingness to follow, rose up early. Sabi nga doon, the of obedience is giving up what belongs to God. Sarah is married. Completely surrendered is vain. Ano ba sabi doon sa 3 and 4? Sabi nga sa 3, kinabukasan na agang bumangon si Abraham at ang sibak ng kahoy at gumamit ng mga gatong ng handog. Nasusunogin, inihanda niya ang aniswa, umalis kasama sa Isaac, at dalawang pagiging lalaki pumunta sa lugar. Then sa 4, na ikatlong araw, ng paglalakbay, natanaw na niya sa tanda kung kanilang pupuntahan. So naging readiness po siya dahil doon sa kanyang puso na
sinurrender niya na talaga sa Panginoon. Nag-decide siya na nag-obey sa Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip doon sa mga bagay na yun. Yung obedience na sinasabi. Sa ating pong mga buhay, napakaganda po nitong program nito. Dapat talaga maging readiness tayo. Pag dumadaan tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, huwag po tayo maghinaan ng ating kalooban. Ang higit na tingnan natin ay yung dapat maging handa tayo. Huwag nating sabihin sa ating mga mananangin, Panginoon, alisin niyo po sa akin ang mga pagsubok nito. Ang higit, ipanalangin natin na suungin natin ito. Dahil sabi ng Panginoon doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Napakaganda. Yung mga verses na yan, na walang mga pagsubok na hindi nararanasan ng lahat ng tao. At hindi binibigay ng Panginoon na hindi natin makakaya. At siya yung hindi natutulong sa atin. So yun yung kadakilaan ng Panginoon. Ang dapat na maging ready tayo sa lahat ng ating susuungin mga pagsubok na pinagkakaroon sa atin ng Panginoon. Sapagkat ito higit na magbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen po. Let decide to obey sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi tayo papahamak. Nagbibigay siya ng pagsubok, ng pagsubok, pero hindi siya nagbibigay tayo ng pagsubok. Kaya dapat yung pagiging handa po natin sa lahat ng bagay ay nandun. Amen? Often challenged by difficulties. Sometimes hardship comes as a result of obeying God. Obedience challenge us to act in conformity to the Word of God, to act out of love, to focus our desire to please Him. 3 days journey to Mount Moriah from Goshen is about 50 to 60 miles, more time to consider, but wait and think it over. But Abraham determined to follow the voice of God because his heart ponders for Him. He has covenant agreement to God. Yun, may pagkakataon pa po sana si Abraham doon, ano? Yung challenge na yun, yung difficulties na yun. Meron siyang time sa layo nung pupuntahan nila, 50 to 60 miles. Kasama nila yung anak niya na iaalay niya. So makakapag-isip siya sa haba ng 3 araw. Pero never siyang nag-doubt doon sa challenge, sa hiniling ng Panginoon sa kanya. So ganun po katatag yung kanyang pananampalataya. And then dapat sa ating mga sarili, ganun din no? Yung ating buhay. Kaya nga po pagka tayo ay alam natin yung nais ng Panginoon sa atin. Napakabuti ng Panginoon, pero dapat higit na magtiwala tayo. Kapag tayo ay nag-promise, kapag tayo ay nangako, kailangan talaga natin ito pa rin. At ang bilang isang pamumuhay Kristiyano po, isang mananampalataya sa Panginoon, sadyang ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Ano man yung mga pagsubok na dinadaan natin, gawin po natin itong positibo. Maging sa mga oras. Kung minsan kadalasan po kasi ang nangyayari, kapag tayo sinusubok ng Panginoon, nawawalan na tayo ng pag-asa. Dito sa mga challenge and difficulties na ito, ang nangyayari pag kadalasan, iniisip natin na, ay, parang susuko na ako. O may mga bagay na ibinibigay pala sa atin ng Panginoon na yung oras ay pwedeng agawin ng kaaway. Ay, itigil ko muna yung gawain na ito. Bibigyan ko muna ng panahon yung aking sarili, yung aking health, para magawa ang mga bagay para sa aking sarili. Kasi nakakaranas na ako ng mga bagay na hindi maayos para sa aking sarili. So yun yung mga challenge natin sa difficulties. Pero hindi dapat gano'n. Dapat ang gawin natin, i-consider natin yung inaano ng Panginoon na yun natin positibo. Dapat kung may nakakaranas tayo ng kapag-pigatian sa ating buhay o mga kapasakitan, dapat yung oras ay mas lalo natin ilaan sa Kanya. Nawawala kasi sa ating sarili. Kung minsan nagkakaroon tayo ng maraming dahilan, pero nawawala yung disiplina natin na dapat yung wisdom na sinasabi ay pinagkakalob sa atin ng Panginoon, which is dapat natin magamit sa Kanya. Maaaring itinuturo ng Panginoon sa mga pagsubok na yun na ilaan mo yung oras mo ng tama. Dapat naka-inline talaga yun. O ganito ang gawin mo, tapos ganito. Para higit na, kasi ito mga trials ito sa yung mga pagsubok ito, sinasabi nga na ito yung magiging daan na higit na nagpapatatag sa ating pananampalataya. Kaya huwag tayong manghihinaan. Gawin natin na dapat malampasan natin ang mga bagay nito.
Amen? Doon po nakita natin na doon sa 3 days na journey ni Abraham, hindi siya nag-doubt doon. Kahit na may pagkakataon siya na makapag-decide na i-atras yung hiling ng Panginoon. Buhay ng anak niya yun. Buhay ng anak niya. Napakasakit nun bilang isang ama. Pero ang nauna sa kanya ay yung higit na pananampalataya. Nakita natin si Abraham, wala na siyang sinabi. Gumawa na siya. Ginawa niya na yun. Never na siyang nag-react. Nasa puso niya na yun. Amen? So the test of obedience, sabi ko sa pangalawa, the test of obedience. God is in the process of testing our obedience to change the course of our self-centered life. A stubborn way, the old nature marked by rebellion. Yan. Sabi ko sa una, obedience is a trust in the Word of God. Diba sabi ko sa 5? Diba sabi ko sa 5 ito? Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang aso at kami lamang ng bata ang akit sa bundok. Sasama kami sa dapo at babalikan namin kayo. So yung kanyang obedience and trust dun sa salita ng Panginoon. We will come back. Yung sinabi niya, we will come back, sabi niya dun sa mga babalik sila. Nananalig siya dun sa mga salita niya. Nakaka-touch yung sinabi niya. Pinanghawakan niya yun. Kahit na alam niya, iaalay niya ang kanyang anak sa Panginoon. Pinangako niya dun sa mga tauhan niya. Nababalik kami ng anak niya. At nangyari po yun. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Dahil dun sa kanyang obedience. Amen po. Faith begins, we believe God in the impossible. Faith is obedience. Vice versa. A person who don't believe God, don't want to know God. And a person who neither can obey God, nor will love God. Unbelieving loved ones. Obeying God is in our best interest. Often complain and difficulty shows the manner of our unwillingness to obey. Yun po. Kadalasan yun yung nangyayari sa atin. Kapag tayo dumaraan sa mga ng bagay, ay, ayaw ko. Brad, ikaw na kasi wala si, ay, ayaw ko kasi hindi naman ako naka-schedule. Ay, ayaw ko kasi ganito. Parang hindi. Dapat, magdalap tayo. Brad, ikaw na, kasi ako. Dahil may mensahe pala sa atin ng Panginoon na napakaganda. Yun po yung lagi natin asamin. Dapat inaasam kasi natin yung mga pagdito tayo sa Panginoon. Asamin po natin yan dahil yung isang pribileo ay pinagkakalob sa atin ng Panginoon. At napakabuti po. Kaya mga kapatid, magpagamit po tayo sa Panginoon. Huwag po tayo matakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya tayo iiwan sa anong bagay. Kaya dapat maging willing po tayo. Huwag tayong gumawa ng dahilan. Sarili lang, actually talaga ang kalaban natin, sarili natin. So doon nakikita, huwag natin ipakita na unwillingness na to obey sa Panginoon. Dapat willing tayo na mag-obey sa Panginoon. Amen? Pagtiwala tayo doon sa salita ng Panginoon. The most difficult part of obeying God is simply deciding to start now. Kung now na po, huwag na natin ipagpabukas pa yung sinasabi ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. And then, another point, obedience determined by commitment. Not dependent upon one's feeling involved determination. Commitment is doing things beyond our strength. It involved endurance and patience. Nakita natin yung endurance, yung katatagan ni Abraham, no? Yung pagtitiwala niya sa Panginoon, yung patient sa pangako ng Panginoon. Dahil doon sa kanyang katatagan, ginawa niya yun ng buong lakas kanyang buhay. Yung commitment na yun. Dahil alam niya, may pangako sa kanya ang Panginoon. Matagal na panahon yung pinangako sa kanya. So, ang ginawa niya yung pinagkatiwala. Sa atin po, tayo yung pinagkakatiwalaan ng Ginoo.
lamang sa ating mga ginagawa. So, bigay natin ang best ng ating ginagawa. Amen po. Hindi ko po lubos ang isip ng mga panahon na ako po ay nag-attend sa BFSA. Hindi ko po rin, dahil sa kalooban ng Panginoon, nandito ako nakakatayo na dito sa inyong harapan. Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Hindi dahil sa sarili ko makakaya. Pagkos dapat talaga natin ilubig sa Panginoon ng ating buhay. Amen po? So yun po, ano po? This is the more commitment is doing things beyond our strength. And then the feeling is heart breaks. Yung naranasan niya. This is the momentum God responds to His covenant after 1,000 years past to prove His faithfulness. Makita naman natin, dire-diretso yun. Maging hanggang ngayon tayo yung resulta ng pangako ng Panginoon kay Abraham. Dahil doon sa pinangako niya, bibigyan ko kayo ikaw ng maraming lahi na kalaban sa iyong mga kaaway. At tayo po yung naging resulta doon sa faith kay Abraham. Kaya na tinatawag natin si Abraham ng father of faith dahil doon sa kanyang obedience sa Panginoon. And then the response toward obedience. So doon sa 9-14, established through the execution of willingness. Nakita natin Abraham part. He made everything in order. Nakaplano po. Show complete willingness to obey without any resistance. Never siya nag-resist. Never siya nag-resist. Panginoon, hindi ko po gagawin yan. Anak ko po yan. Although nandun yung kanyang anak mo yun. Doon, siyempre namimighati siya. Pero never siya nag-resist. Dahil alam niya, pinangahawakan na higit ay ang pangako ng Panginoon. Not just an act of obedience, but a total respect to the authority of the command. Yun po pala. Nandun po pala, dapat po pala, i-surrender natin doon sa authority. Yun po yung magiging sa company, sa lahat ng bagay. Lahat ng ating mga ginagawa. O sa lahat, maging sa mga organisasyon, sa mga company. Meron po mga authority dyan na higit na dapat natin sundin. May mga amo tayo na dapat natin sundin. Ipagkatiwala po natin dahil alam po natin na kapag sinunod natin sila, hindi naman po tayo mapapahamak. Eh ano pa po kaya yung Panginoong Jesus na ang siyang humihiling sa atin. So yun po, the response toward obedience. Then Isaac part, yun po yung part ni Abraham. Never po siya nag-resist. Isaac part without any hint of struggles. Kaya ano po yung ating ihahandog? Sabi ka naman, hayaan mo kung Panginoon na siya magbibigay ng handog. He did not disagree. Neither hysteric. Hindi siya nag-disagree. Nung ginapos na siya, he is silent as evidence of submission to his father will. He knows what his father is doing. Maging mukha kanya, may tiwala doon sa mga bagay na yun. Siyempre, ama niya si Abraham. So, siyempre, alam niya rin na yung pagtitiwala ng Panginoon ni Abraham sa Panginoon, yun ang hindi yung pagtitiwala niya sa ama niya yun. So, kung ano yung ginagawa ng ama, ganun din ang ginagawa ng ama. Kasi yun yung pagpapalaki niya. So, kaya never na nag-struggle siya nung sinabi niya. Siguro, naramdaman na niya na yun. Ni Isaac, walang iaalay. Tapos nung ginapos ko siya. Masakit yun, napaka-alam mo nun. Pero never siya nag-resist doon. Never siya nag-struggle. Never siya nag-hysteric doon. So nandun at sumunod siya doon sa ama niya. Kahit na buhay. Alam niya buhay niya ang kukunin. Those who don't fear God is free to His own will. Yun po yun. Kaya po dapat talaga may takot tayo sa Panginoon. Kasi kung malaya tayo magagawa ang mga bagay na higit na nais natin na yun din yung magiging kapahamakan natin. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Matakot po tayo sa Panginoon. Mas higit kasi pwede gawin ng Panginoon kung hindi tayo susunod sa Kanya. Amen po. Then, established through the execution of submission. Stand out His hand
complete surrender, sabi niya po. The presentation of Abraham obedience, the love of God to us by giving His Son. The love of the Son to the Father in complete obedience. Our duty now is to return the same love of Abraham and Isaac to God. So yun po yung flow niya, no? The love of God to us by giving His Son. Nakita yung Panginoon, yung pagmamahal niya kay Abraham dahil iniaalay ni Abraham na walang doubt yun. Maging doon din po yung Son, doon sa kanyang ama. Kaya Isaac, doon sa kanyang Father, at sa Panginoon. So sabi nga po, yun daw po yung ating maging batayan. Maging batayan natin yun. Mahirap siya, pero dapat natin sumunod. Actually, hindi naman na tayo din binibigyan ng Panginoon ng ganitong klase ng pagsubok sa ating buhay. Ang pagsubok natin sa ating buhay ngayon, yung ating sarili na lamang. Unang-una yung kawalan ng disiplina sa ating mga sarili. Hindi na po mahirap ang tutuusin. Ito pa po, sabi pa po dito, established in the hands of God's decision. For the last moment, He didn't withdraw His obedience until the intervene of God. God can be satisfied in our total obedience until He sees our total commitment. The free moral agent Abraham could have disappointed the Lord, but by testing Him, made it possible to say, now I know. Sinabi ng Angel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Nalaman na niya na yun, na-receive niya na. Nandun na yung pagtitiwala ng Panginoon. At hindi niya na kinuha ang kanyang, hindi na kinuha ng Panginoon ang kanyang. At nakita niya yung pagsunod ni Abraham. Then, the blessing of obedience. Yun po, may blessing of obedience. Sabi, provision for the needs. God assistment in threefolds. So, sabi doon sa 13:14, pag ginawa niya, may nakita silang isang lalaking tupa. Yun. Nandun na. Meron ko na po agad agaran na ipinagkaloob ng Panginoon. May kapalit na yung bagay na sakit. Na yung kanyang anak, nag-provide na po ang Panginoon. Because you have done these things. Verse 16. Because you have not withhold your son, no reservation. Talagang binigay niya. Because you have obeyed my voice. Provision po. For the needs. So yun po yung magiging resulta kasi. Yun po. Then, yun po ano po. God blessing, threefolds, nandun po rose of learning. I will bless you. Talk of the words, I will multiply you, strengthen our hand, all nations will be blessed. Then yung the declaration po. Yan po, basahin mo na lang po. Shall possess the gates of the enemy's victory. We may not be a success in the world standard, but we will success in God's eye. In this favor is upon you, upon us forever. Our inheritance are already established in Christ. What we receive now is just an initial or real things we will possess later. Meron po naghihintay sa atin, sa langit. Then sa conclusion po natin, God doesn't work for you. He worked through you. God tests all His servant and children to determine whether they will submit to the Word of God. We wouldn't know what kind of submission we have to God unless declare it, Lord, I will. Through the discipline of obedience, we will get to the place where Abraham was and see who God is. God will never be real to us until we come face to face with Him through Christ. Through Christ lang po yung ating magtiwala tayo sa ating Panginoon. Through Christ, lahat ng bagay ay ating mangyayari po sa atin. Yan po. Good morning po. Nawa po Panginoon na nagkaroon